Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Nagmamaganda ninyo kong chismosang Kim Pao. Wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabi nito, ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay patungkol sa pahabol na Chinita Princess nung Chinese New Year, kung saan na ba ay todo flex nga po sa binigay sa kanya ni Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell natin na nariyan sa baba upang kayo'y maging updated at ma-notify tuwing may bago po tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And nais ko rin po pala magpasalamat sa mga taga-suporta po natin na nag-aabang ng ating daily updates. Bilang pasasalamat, narito at may ilan tayong komentong napiling basahin ngayong gabing ito. And ang first comment nga natin na pag-uusapan ay nanggaling po dito kay Ma'am Merlita Aurea Rodriguez. Ayon sa kanyang comment, magandang gabi po sa inyo and shout out kung hey Fatchoy na rin. Gandara, may nakita akong post ng Team Wala Lang na ang yabang. Parang yung wala lang na hindi daw tumalab. Ewan ko, yung ewan ko kung anong tumalab. Malaki na daw ang kita ng movie ni Ann, kaya nga binati ng buong Showtime host si Ann kahapon. Hindi nga binanggit ni Mimi Vice ang pangalan ni Wala Lang. Yun nga, may nag-post, may post si Lola na OA daw si Kim. Gandara, si Cam at si Ann, mag-ate yun. Si Kim at si Ann ay mag-ate yun. OA talaga sila Ann. Meron silang tawag ni Ann, Team OA. Kaya yung Team OA sumuporta sa movie ni Ann. Ang Team Wala Lang, baka iilan lang ang fans niyan. Dahil si Lolo laos na. Si Kim, ang daming fans. Sinuportahan pa yan ng fans ni Vice. Yung kapitbahay niya, baka iilan lang ang fans nun. At isa pa, ang laki ng problema ng bashers. Si Kim sa kanila, ayan, Kim at Paolo wala namang pakialam sa sila. Kim and Paolo sa kanila. Ang problema kasi nila ay yung mainggit at insecure sa kaya pilit nilang ginagawan ng issue. Lalo na yung lola na panay ang pakikisaw-saw sa mga wala namang kabuluhan na sinasabing OA. Nagpapapansin lang kasi hindi naman kapansin-pansin si Lola. Ayun, ano kaya ang pakiramdam ng nagyayabang na wala namang sumuporta sa lolo nyo? Sinuportahan ng kahit sino. Grabe naman yon. Anyway, magpo-focus po ako, Ma'am Merlita, sa komento ninyo tungkol po sa pagiging OA ni Kim. Ano ba? Hindi pa ba kayo nasanay? Ganyan naman po talaga sa Showtime, pa-OA yan. Kaya nga may Team OA, di po ba? Given na po yun. So, bakit kayo mau-OA yan kay Kimi? Genuine naman po si Kim Chiu. At the same time, yung kita, well, congratulations kung malaki talaga ang kita at naging kita. Hindi kasi ako, tawag doon, wala kasi akong pakialam kapag hindi naman tungkol sa Kim Pao yung balita. Pwera na lang kung pang ang balita, pang buong Pilipinas talaga. But anyway, kung hindi naman pang ekonomiya, kung hindi naman, kung halimbawa sa mga artista, kung hindi tungkol naman sa Kim Pao, kay Alden, o yung mga gusto ko artista, wala naman pa akong pake. But anyway, congratulations if malaki po ang naging kita nila. About naman kay Vice, salute. Kasi alam niya na nagkaroon po ng issue between Kim and
Echo, kaya marahil hindi na po niya binanggit. Nag-promote na rin naman po siya sa Showtime, kaya enough na rin po yun. Siyempre, di ba anak-anakan niya si Kimi? Kaya siguro nagiging sensitive lang itong si Mimi Vice. Kaya si Anne lang congratulate since nando naman po si Anne, hindi ba? Samantala, dumako naman po tayo sa comment ni Lat and Home Hunter. Sabi niya, Miss Gandara, hindi ako pabor kay Sam. Melby na itambal kay Kimi. Para sa akin, sampal naman kay Paolo yan. Pang-aapak naman kay Paolo. Bakit sa iba pa? Nandiyan naman si Paolo na partner ni Kim at Mr. Patalagaan talaga niya yan. At parehas pa silang sikat na sikat at kilala pa sa buong mundo. So, ayaw namin na may ibang partner sa Kim Pao. Hindi karapat-dapat na may ipapalit kay Paolo. Dahil si Paolo ay kay Kim lang. At si Kim naman ay para lang kay Paolo. So, hindi na bagay na i-partner pa sila sa iba. Kim Pao lang sapat na. Kim Pao forever. God does us all. Take care always. So, based naman sa nababasa ko, Miss Lat and Home Hunter, tungkol sa paglilink kay Kim and Sam na pwede pong sila ang maging magpartner. Yun naman po ay posibilidad lamang. Kasi nasa showbiz industry sila. Kumbaga nagiging open lang yung iba na if ever man dumating sila sa punto. Pabor sila kung si Sam ang magiging kapartner ni Kim Chiu. Kumbaga nagiging bukas lamang po sila sa mga posibilidad. Pero syempre, 'di ba, kung papipiliin naman tayo, Kim Pao pa rin. Hindi na dapat pang makipag-partner sa iba. Kung papipiliin tayo, di Kim Pao na lang. Kasi sila naman yung sinusuportahan po natin. Samantala, sabi naman ni Ma'am Leon Shatalian, magandang gabi. Ma'am, sabi niya rito sa kanyang comment, Ma'am Vidanes and Derek Loren know best what is good for Kim Pao. They love the two and they know their plans and secrets. Okay? Plans and secrets nila Kim and Paolo. But anyway, I am agree na talagang sila Derek Loren, ayan, alam po nila kung ano po ang makakabuti kina Kim and Paolo. Kaya nga, pinupush pa rin nila ang Kim Pao. 'Di ba? Samantala, paalala ko lamang po ulit para po sa lahat na tayo po ay bumoto para sa 7th Village People Choice Awards, para sa 7th VP Choice Awards. Ang Kim Pao po ay nominado. So, ito po ang mga nominations ng Kim Pao. Ang The Alibi ay para po sa Series of the Year. Ang My Love Will Make You Disappear ay Movie of the Year. Si Kim Chiu naman po ay Movie Actress of the Year. Paula Avellino, Movie Actor of the Year. And another nomination for Kim Chiu for TV Host of the Year. Grabe si Kim Kubokota. And Kim Pao, Fandom of the Year. And syempre, Kim Pao po ulit, Love Team of the Year. So, bali ilan to? 2, 4, 6, 7. 7 nominations po para sa Kim Pao. Grabe! Palakpakan naman kayo dyan. Kahit po nominations pa lang, panalong-panalo na po tayo. 'Di ba? So, wag niyo pong kakalimutan na bumoto ha. Ito po yung muling paalala. Ang voting po period ay February 15 to March 14, 2026. So, i-click nyo lang po yung mga links nasa baba para makapag-vote po kayo. Samantala, dumako naman nga po tayo sa mga handa ni Chinita Princess ng Chinese New Year. Grabe, bumabaha ng handa. Ang haba ng table pero punong-puno ng handa. Ang dami rin po kasing bisita ni Chinita Princess. Pero wag ka, ang kapansin-pansin po rito, syempre ang mga mata ng Kim Pao fans ay na-attract dun sa dulo, yung flower dun sa dulo. Talagang yan po ang napapansin yung flower. Talagang doon po, i-display talaga ni Chinita Princess. Talagang nandyan. Kasama
yung binigay ni Paolo Avellino, hinabol niya yung gift ni Paolo Avellino sa Chinese New Year. Kaya naman, ang Kim Pao fans ay happy na rin. Wala man si Pao sa mga pictures, pero yung gift naman niya na Valentine's flower, nandun, naka-display. Grabe, for the kilig pa rin talaga. Hindi pa talaga nakakalimutan ni Kim si Paolo. No, 'di ba? Ganyan po magpahalaga si Kim Chiu nang ibinigay po sa kanya. Ayan, hanggang malantayan siya dyan. Grabe. Ang mga mata ng Kim Pao fans, nakakagutom to mga mga handa ni Kimi. Pero kaakit-akit talaga yung flowers sa mata ng mga fans. Sayang nga lang daw po pero sana next time or sa mga susunod pang taon, makasama na po si Paolo Avellino. No? Makita na po natin ang picture ni Pao. Kasama siya sa pagse-celebrate ng Chinese New Year ni Kimi. Nako, sigurado laking tuwa po ng mga fans paligkataon. Anyway, hanggang dito lang po muna yung ating update ngayong gabing ito. Paki-comment lang po dyan sa baba ng inyong mga reaction at comment at opinion. At kita-kits po tayo muli sa mga susunod natin, chikas. Maraming po salamat.